Ayusin nyo na ang mga kubyertos na kailangan natin sa hapag. Ayaw ko na mapahiya tayo sa ating bisita. Masusunod po. Ano tila nainip ka sa araw na ito, Padre? Huwag niyo akong pagmamabutihin, Gobernador Silvio. Baka nakakalimutan mo ang panghimasok na ginawa mo sa gawaing pampubliko na dapat ay sa amin lamang. Padre, hindi ko mawari ang iyong mga sinasabi. Ano't hindi mo malinawan ay maliwanag pa ang aking sinabi kaysa sinag ng araw? Hindi niyo ba nakikita? Anak kayo ng Diyos! Na ang lahat ng iyan ay isang katunayan na pagkawala sa katwiran ng mga pagbabaong ginawa ng ministro. Handa na ang hapag, mga binibinit Ginoo. Kumain na tayo. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po, Padre. Itinararangal kong ipakilala sa inyo si Ginoong Crisostomo Ibarra, anak ng nasira kong kaibigan. Siya ay dumating lamang sa Europa at aking sinalubong. Magandang gabi sa lahat. Aba, ang kulang ng aking bayan, si Padre Camus, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Patawarin niyo po ako. Ako nagkamali. Hindi ka nagkakamali. Pero kailanman na hindi ko naging matalik na kaibigan ng ama mo. Hindi mo ba talaga alam ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng iyong ama, Ginoo? Itinanong ko kay Don Santiago. Ngunit, bukas pa niya sasabihin na. Bakit? Alam po ba ninyo? Mangyari pa, gaya ng pagkakaalam ng buong mundo, namatay siya sa bilangguan. Sa bilangguan? Sino namatay sa bilangguan? Tiyak ka ba sa balitang iyan? Sa palagay ko'y hindi ako nagkakamali. Si Don Rafael Ibarra, nabilanggo siya dahil sa naparangal na dahilan. Makarating ang ilang buwan ng iyong pag-alis ay nagsimula na ang pagkakasira nila ni Padre Damaso. Bagay na hindi namin maintindihan kung bakit. Ang alam po namin ay nakalibing ang mga labi ng iyong ama sa sementeryo, ngunit ipanalipat ito ng Padre sa ibang lugar. Hindi ko hahayaang mayanig ng kasamaan ang aking pag-iisip. Gagawin ko itong lakas upang makapagpatuloy ako. Magtatayo ako ng paaralang bahay na maglalahad ng palatandaan ng aking ama. May bisita ka, Ginoo. Nandito po si Maria Clara. Napakalungkot ng iyong mga mata. Kay tagal noon, uli kitang nakita, aking mahal.
paumanhin mo ako, Maria Clara. Ngunit kailangan ko pang hanapin ang labi ng aking ama. Huwag kayong lalapit sa may kampana dahil maaari itong makidlatan at matabunan pa kayo nito. Masusunod po. Mga Ginoo, ba't parang may hinuhukay kayo dito sa punto ng aking ama? Ipinagutos po sa amin na ilipat ang labi ng bangkay na ito. Sino nagutos? Saan nyo yan ililipat? Nabigo po naming sundin ang pinag-uutos sa amin kaya itinapon na lang namin ang bangkay sa ilog. Basta nga ninyong ginawa! Hoy, Indio! Ikaw ay nagnakaw. Kalapastanganan ang inyong ginawa. Ipagpaumanhin niyo po, ngunit wala po akong ninakaw na arian ng kumbento. Sinungaling! Mga gwardya, hulihin niyo siya. Wala po akong ginawang mali! Wag po! Hindi po huliin ang kapatid ko! Huwag kang mangialam sa aming bata kung ayaw mo na kayong dalawa ang masaktan. Ina! Si Crispin hinuli ng mga gwardya! Ano? Dito ka lang, Basilio, pupuntahan ko sila. Wag na ina, mapahama ka lang! Wala akong pakialam kung mapapahamak ako, maligtas ang iyong kapatid. Ano't bakit niya ginawa ang aking anak? Wala siyang ginawang pagsasala at hindi niya kayang ganyan ang ganong bagay. Siya ay inosente at walang buwan! Alis kayo dito! Pilo si Potasio. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang mga balak kong gawin. Parang hangin sa dagat. Wala na akong madadaanan. Ibarra, sa bawat bagyo may kawayan na nangyayakap sa lupa. Iyuko mo ang iyong ulo sa bagyo tulad ng isang kawayan. Ngunit, paano ko gagawin iyon? Paano ko sisimulan? Simulan mo sa pag-unawa sa iyong sarili at sa mga nangyari. Kilalanin mo ang hangin na bumabagyo sa iyong buhay. Matutuklasan mo ang tamang direksyon. Kaya pala sabi mo'y parang kawayan. Hindi sumusuko, nagpapatibay lamang. Oo, Ibarra. Ang mga balak mong gawin, sana'y magdala ng kapayapaan at katarungan. Ngunit tandaan mo, minsan ang otoridad ay hindi lamang sa loob ng palasyo, kundi nasa bawat sulok ng lipunan. Salamat sa inyong payo, Lucio Potasio. Napagtanto ko na ang mga taong dapat kong bantayan ay di lamang nasa trono ng kapangyarihan, kundi pati na rin sa bawat pagkakataon ng pagpapasya. Mga kaibigan, sana'y pakinggan niyo ang awitin ko para kay Ibarra. Ako nang bahala sa buhaya! Huwag kayong mag-alala! Salamat sa iyong tapang, Elias. Hindi namin alam kung paano namin malalampasan kung wala ka dito. Ibarra, mag-ingat ka.
May mga panganib na naghihintay sa iyo mula sa iyong mga kaaway. Salamat, Elias. Mauuna na ako. Kumusta ka na, Sisa? Marami nang naghahanap sa mga anak mo. Huwag kang mag-alala, makakabalik din sila. At yun ang aking pangarap. Kapag tayo ako ng paaralan, alaala ng aking ama. Ano ba naman itong pakana ng isang tulad mo? Walang saysay! Wag, Ibarra! Hindi ito ang tamang paraan! Maria Clara, huwag kang mag-alala. Makakarating tayo sa pagsubok na ito. Oo, Maria. Mahal ka namin. Nandito lang kami para sa iyo. Clara, maaari ba kitang makausap? Opo, Ama. Sige, mauna na kami. May malungkot akong ibabahagi na balita mula ni Padre Damaso. Ano po iyon, Ama? Kailangan daw nating kansilahan ang kasal ninyo ni Ibarra. Paano nangyari yun, Ama? Sinabi ni Padre Damaso na hindi pwedeng mapagtuloy ang kasal dahil sa mga nangyayari. Gobernador Silvio, tunguhin niyo po ako. Kailangan ko may balik ang pagkatiwalag ng simbahan. Tutulungan kita, Ibarra. Subalit mag-ingat ka sa iyong mga kilos. Ibarra, ikaw ay naaresto sa akusang ikaw ay isang sangkot laban sa pag-alsa sa pamahalaan. Hindi to yan! Wala akong kasalanan! Ina, ipanalangin mo po sana ako. Ang puso ko'y labis na nagdudusa sa kawalang hanggan. Nawawala ang aking pagmamahal at tila ba walang liwanag sa aking buhay. Sino kayo? Ilyas? Ibarra? Anong ginagawa ninyo dito? Paano kayo nakatakas? Mahal, kailangan ko makita ka. Kailangan kitang mapayuhan. Kailangan kitang protektahan. Bakit? Anong nangyari? Maria Clara, may nalalapit na panganib. Mayroong mga balita na ikaw ay kakasal kay Linyares. Oo, totoo ang mga balita. Ngunit hindi ito sa kagustuhan ko. Alam mo kung bakit? Mahal, kailangan mo umalis. Hindi ka ligtas dito. Hindi. Hindi po aalis. Hindi ko kayang iwanan ng aking tadhana. Lalo na't alam ko kung gaano ka-importante ito sa iyong ina. Ngunit mag-ingat ka kung ito ang desisyon mo. Hindi kita magbabantayan araw-araw. Dahil maaring madikip nila ako ulit. Alam ko, kaya mag-ingat ka din. Hindi ko kayang mawala ka sa akin.
Paalam, mahal. Magkikita tayo muli. Tumakas ka na, Ibarra! Ngunit paano ka? Kaya ko na ang aking sarili. Tumakbo ka na! Inay. Basilio, anak. Anak ko. Inay. Inay. Basilio! 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 Ilyas! Ilyas, anong nangyari sa'yo? Wala nang oras, Basilio. Kailangan natin gawin ang apoy. Hindi mo, Nay. Tulungan sa ka? Basilio, alagaan mo sila. Ito kayo. Pangarap mo.